Ang aking pong ibabahagi sa inyo mga kapatid sa umaga pong ito ay may pamagat na God purpose for your life. Alam niyo ba mga kapatid na lahat ng bagay kung bakit narito po sa ibabaw ng mundo, sa ibabaw ng lupa, nasa ilalim ng dagat, lahat po yan ay nilikha, hindi po isang aksidente. Lahat po ng mga bagay na nakikita at hindi natin nakikita, especially po tayo, na special na nilikha ng Diyos, ay meron po tayong dakilang layunin sa ibabaw ng mundo. At yan po yung gusto ko pong ituro ngayon sa inyo. Na makita po natin ang layunin ng Diyos kung bakit niya po tayo nilikha. Hindi po tayo basta lang sumingaw sa ibabaw ng lupa. Hindi po tayo basta lang lumitaw sa ibabaw ng mundo at pagkatapos ay wala na. Meron po tayong layunin sa ibabaw ng mundo. At dapat po yun ay maunawaan po ng bawat isang taong nabubuhay sa ibabaw ng lupa. At yung layunin na yon ay hindi lang para sa mga bagay na gusto nating gawin. At yung layunin ng ating buhay ay hindi lang para sa mga bagay na pangarap natin. Kundi ang layunin ng ating buhay ay for God's glory. For God's purpose. Ito ang napakahalaga na dapat po ay malaman po ng napakaraming tao na nabubuhay sa ibabaw ng mundo. Okay. In the book of Colossians chapter 1, verse 1 up to verse 16, chapter 1 and ng verse 16 ng Colossians ay ito po yung sinasabi. For in Him all things were created. Things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities, all things have been created through Him and for Him. So makikita po natin na binabanggit po ng salita ng Diyos in the book of Colossians chapter 1 verse 16. Lahat ng bagay, lahat ng nilalang sa ibabaw ng lupa, hindi nakikita, mga merong kapangyarihan, nasa authority, mga nilalang na lahat ng may buhay, lahat ito'y nilikha ng Diyos para sa Kanya. At lahat ng ito'y dapat ay magbigay ng parangal para sa Kanya. Have been created through Him and for Him. Sa pamamagitan niya at para sa Kanya, nilikha ang lahat ng bagay o nilalang na may buhay. Especially po, tayo po mga tao ang masterpiece ng Diyos. So, meaning to say, ito pong buhay nating ito, we need to understand na dapat po talaga yung buhay nating ito ay magamit natin. Hindi lang para sa ating mga sariling ambisyon, mga sariling pangarap, para sa ating sariling kapakanan, kung hindi higit sa lahat, yung ating mga buhay na ito at sarili natin ay magamit natin para sa Diyos at para sa Kanyang kalooban. Ito ang dahilan kung bakit tayo po nasa ibabaw ng mundo. Kaya po, napakahalaga po na maunawaan ng bawat isang tao na nabubuhay sa ibabaw ng mundo. Bakit ba tayo nabubuhay? Bakit ba tayo naririto? Bakit ba tayo nilikha ng Diyos? Yung mga tanong na yon, ang sagot lang ay dahil para sa Diyos at para sa Kanyang kaluwalhatian. Kaya napakahalaga po na maunawaan po natin mga kapatid na yung buhay nating ito, magamit natin para sa kalooban, para sa layunin, para sa kapurihan ng ating Panginoon Diyos. Okay, number 1 point.
You were planned for God's pleasure. Hindi po isang aksidente na tayo po'y bigla pong lumitaw sa mundong ito. Hindi po isang aksidente na tayo po ay naisilang sa mundong ito. Lumaki, nagkaisip, at ngayon po ay nabubuhay ng normal sa ibabaw ng mundo. Meron pong Diyos na dakila na higit sa lahat nagplano. Ikaw at ako ay tayong lahat ay nasa ilalim na matinding great plan of God. Kaya tayo ngayon nabubuhay sa ibabaw ng mundo dahil ito po ay planado ng Diyos. Wala pong aksidente po sa atin. Lahat po ay plinano ng Diyos. Na maging ikaw ay babae, maging ikaw ay lalaki, at ngayon tayo kung ano man ang ating ngayong katayuan sa buhay, lahat po ito ay dahil sa Diyos. Kaya po yung number 1 point na dapat po nating maintindihan, you were planned for God's pleasure. Plinano ka ng Diyos para sa kanyang kasiyahan. Hindi lang po tayo dapat nabubuhay sa ibabaw ng mundo para ang dapat na maging goal po ng bawat isa po sa atin ay laging yung pasiyahin natin yung ating mga sarili. Pasiyahin natin yung ating pamilya. Pasiyahin natin yung ating mga karelasyon. Pasiyahin natin yung ating mga kaibigan. But hindi po masama yon. Wala pong masama yung magplano po tayo. Magkaroon po tayo ng goal para po yung ating pamilya, yung ating sarili ay magkaroon ng kasiyahan. But we need to understand na dapat po maunawaan natin, ikaw at ako at tayong lahat, kaya naririto't nabubuhay, ang Diyos ang nagplano. At kaya niya po niloob na tayo narito ngayon sa ibabaw ng mundo para sa kanyang kasiyahan. Ano po ang pinaka-bottom line? Ibig sabihin, habang nabubuhay tayo sa ibabaw ng mundo, yung buhay nating ito dapat magamit natin for the pleasure of our God. Ang Diyos ang higit sa lahat na dapat mabigyan natin ng kasiyahan. Ang Diyos ang higit sa lahat dapat na mabigyan po natin ng kaluguran. Anuman ang mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Wisdom, knowledge, good health, talents, ability, treasure, o anumang uri ng mga bagay na meron tayo ngayon, ito'y hindi natin maipagmalaki, hindi natin maipagmapuri, bagkus sa mga bagay na meron tayo sa ating sarili at ang mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos, maibalik natin ang papurit, parangal, bilang kasiyahan ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya mga kapatid, yung buhay nyo, yung talento nyo, yung karunungan nyo, yung abilidad nyo, lahat yan ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Even yung mga material na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Tinitingnan tayo ng Diyos. Pinapanood tayo ng Diyos kung papaano tayo magiging mabuting katiwala sa mga bagay na ngayon ay meron tayo. Ito ba ay nagagamit natin for the glory of our God? O nagagamit natin for the glory of ourselves? Baka po, ang mga bagay na meron tayo sa ating sarili, baka po ang mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng Diyos, ay lagi pong nakasentro para tayo po ang maparangalan. You were planned for God's pleasure. This is the purpose of our life in this earth. Na dapat po'y wag nating malilimutan. Wag nating kakalimutan. Mga kapatid, may Diyos na nagplano, may Diyos na nagbigay ng buhay sa atin, may Diyos na nag-ingat sa atin, may Diyos
na nagpahintulot na mabuhay tayo sa ibabaw ng mundo. And we need to understand na dapat maintindihan natin, dapat lahat ng papuri, karangalan, at kasiyahan ay maibalik natin sa Diyos na nagbigay at nagplano sa lahat sa ating mga buhay. Nilikha tayo ng Diyos upang bigyan siya ng kasiyahan. Kaya lang malimit ang gusto natin, tayo lagi ang bigyan ng kasiyahan. Tingnan niyo po mga kapatid, maraming tao kapag dumating sa kalungkutan, kasipayuan ng sitwasyon sa buhay, ano ang tendency ginagawa niya? Nakakalimutan niya ang Diyos. Kapag merong siyang pinagdadaanan sa kanyang buhay na di maganda, nakakalimutan niya ang Diyos. Pero alam niyo po ba, ang hinahanap ng Diyos sa bawat isa po sa atin, especially tayo pong mga anak ng Diyos, sa panahon ng kalungkutan, sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng kawalan, still nakapokus tayo sa pagtitiwala, pagpapasalamat, at pagsunod ng tapat sa Panginoon. Naalala ko po yung testimony ni Brother Sean kagabi sa akin. Bago pa kami maghiwalay doon sa gate. Sa gate na lang po, lalabas na lang siya, hindi kami magkahiwalay dahil nag-sharing pa rin po kami. Nakatayo doon po sa garahe doon sa labas. Sabi nga niya, dumating siya sa point na wala siyang kapera-pera. Dati siyang meron, bumagsak siya at nalugi. Ni 10 piso sa bulsa, wala siyang pamasahe. Pero araw ng linggo, sabi niya sa akin, Pastor, ang tingin sa akin ng mga kaibigan ko napakaliit. Sapagkat talaga pag wala ka talagang pera, lumilit ang tingin sa iyo ng tao. Halos pag ikaw ay pupunta sa isang tao na ikaw ay walang-wala, ang tingin sa iyo mangungutang ka, iiwasan ka, lalayuan ka. Pero naalala ko yung sabi ni Brother Sean, kahit naglalakad lang po ako, natatandaan ko po yun. Never kong pinagpaliban ang magbalik ng papuri, karangalan, pasalamat sa Diyos. Ako ay namamangha sa kanyang testimony. Isa lang po yun sa testimony niya na namamangha ako. Sabi ko, ito yung tunay na talagang naintindihan. Naintindihan na kanyang pagiging Kristiyano. Bali ka, naglalakad lang siya. Pero tinan niyo mga kapatid, nang makita ng Diyos yung kanyang katapatan, kahit siya'y may pagsubok, kahit siya'y walang-wala, kahit halos walang pamasahe, walang pera sa bulsa, kahit 10 piso. Nung makita ng Diyos na handa niyang patuloy na bigyan ng kasiyahan ng Diyos, sabi nga niya sa akin, nagugulat siya sa ginawa ng Diyos sa buhay niya. Namamangha siya sa pabor at biyaya ng Diyos na nararanasan niya ngayon sa kanyang buhay. Kasi nakita ng Diyos siya ay isang good steward, karapat dapat pagkatiwalaan. Kaya mga kapatid, I challenge to all of you, hindi lang sa panahon ng pagpapala, hindi lang sa panahon ng kasiyahan, hindi lang sa panahon na wala tayong pinagdadaan ng pagsubok at problema sa buhay, diyan tayo magiging tuloy-tuloy na magbabalik ng papuri at pasalamat sa Diyos. Higit sa lahat, na-appreciate ng Diyos na nakikita niya na meron siyang lingkod ng Diyos, na nakikita niya na meron siyang mga anak sa ibabaw ng lupa, na sa kabila ng pinagdadaanan sa buhay,
May matinding pagsubok, may matinding trials, matinding kawalan. Pero patuloy na naninikluhod, patuloy na nagpapakumbaba, patuloy na taos-puso na nagpapatuloy para ibalik ang kasiyahan, kaluguran sa Diyos. But I tell you, brothers and sisters, hindi natutulog ang Diyos. Ang Diyos ay tapat sa Kanyang pangako. Kapag nakakita sa ng mga tunay na anak ng Diyos, kapag nakakita sa ng mga tunay na lingkod ng Diyos, na hindi nakatingin sa mga bagay na nakikita, hindi nakadepende sa mga bagay na pinagdadaanan sa buhay, hindi natitinag pero patuloy na sumusunod, naglilingkod ng tapat sa Diyos, ibubuhos niya ang biyaya at pagpapala sa buhay ng bawat isang nagpapatuloy na ibinabalik ang papuri, ang kasiyahan para sa Diyos. Naalala ko muli si Habakuk, itinapakinggan nyo na po sa akin. Habakuk chapter 3, 16-17. Sabi ni Habakuk, hindi man mamunga ang aking mga pananim, daanan man ng salot ang aking mga bakahan, mga alagang hayop, mananatili pa rin po akong nananalig, susunod sa iyo, o aking Diyos. This is genuine manifestation of spiritual maturity. Malalim, matured. Hindi kayang tinagin. Hindi kayang ugain. Hindi kayang padapain ng kahit anong negatibong pinagdadaanan sa buhay ang isang tunay na Kristiyano at lingkod ng Diyos na naintindihan niya kung bakit siya nabubuhay sa ibabaw ng lupa para patuloy na bigyan ng kasiyahan ang Diyos. At kung bakit kayo nananatili na nagpapatuloy na narito ngayon sa kabila ng anumang sitwasyon natin sa buhay, patuloy na nagbabalik ng papurit pasalamat sa Diyos, isa po yung indikasyon na alam natin na patuloy na karapat-dapat, anuman ang hadlang, anuman ang sitwasyon, kailangan nating ibalik ang papurit, pasalamat at pasyahin, pangitiin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Revelation chapter 4 verse 11. You are worthy, our Lord and God, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they were created and have their being. Karapat-dapat kang tumanggap. Karapat-dapat kang tumanggap, Panginoon, amin Diyos, ng mataas na karangalan, paggalang. Sapagkat ang Diyos ang siyang nagbigay at lumikha sa ating mga buhay. Wala tayong pwedeng maging rason para hindi magpatuloy na ating patuloy na alayan, ibalik, pangitiin, pasyahin ang Diyos mula sa ating mga buhay. Anuman ang sitwasyon, anuman ang kalagayan, anuman ang nagaganap sa mundo, mananatili tayong patuloy na nagbabalik ng kasiyahan para sa Diyos. Kaya mga kapatid, ang buhay po natin ay hindi puro kasiyahan. Ang buhay po natin hindi puro kapayapaan. Whether you like it or not, isang araw, dadaan kayo sa trials, challenge ng buhay. Sa iba't ibang sitwasyon. Family problems, relational problems, financial problems, or whatever. But I tell you, my beloved brothers and sisters, tiyakin nyo na kahit ano
ang inyong sagupain na mga negatibong sitwasyon, magpapatuloy kayo, magpapatuloy tayo na magbabalik ng kasiyahan para sa Diyos. I-overcome natin yon. Hindi tayo padadaig sa anumang gawa at plano ng kaaway para hindi natin patuloy na gamitin ang ating buhay para iparamdam sa atin Diyos na karapat dapat siyang tumanggap ng mataas na karangalan, paggalang, kapurihan, anuman ang ating sitwasyon sa buhay. Ang tawag po sa pagbibigay ng kasiyahan para sa Diyos ay it is about worship. Kung gusto po natin bigyan ng kasiyahan ng Diyos, patuloy po natin tayo maging seryoso sa pagbibigay ng tunay na pagsamba sa Diyos. Ang pagsamba po sa Diyos, hindi lang po yung pagpalakpak, pag-awit, pag-haleluya lang. Mababaw po yun. Ang ibig sabihin po ng tunay na pagsamba, sabi po ng Bible, ay talagang i-offer mo yung iyong katawan bilang haing buhay banal at kalugod-lugod sa Diyos. And in the book of Psalm 95 verse 6, come, let us bow down in worship. Let us kneel before the Lord our Maker. Ito po ang sabi ni David, halika, halina. Tayo lumapit sa Panginoon na naninikluhod sa pamamagitan ng pagsamba sa Diyos. Tayo dumulog sa Diyos, tayo lumuhod sa Diyos na siyang may likha at may dalang sa atin, na siyang gumawa sa atin. Naintindihan ni David, isang simpleng tao na pinagpala ng Diyos, na kahit sa anumang sitwasyon ng kanyang pinagdaanang laban sa buhay, wala siyang ginawa kundi lumapit sa Diyos, na naninikluhod sa Diyos, nagpapakumbaba sa Diyos sa pamamagitan ng pagsamba. Kaya mga kapatid, ang tunay na pagsamba ay patuloy na paglapit sa Diyos na may kapakumbabaan. Without reservation. Isinusurrender natin ang ating mga sarili. Inaamin natin na wala tayong magagawa sa ganang sarili natin, sa ganang kakayahan natin. Ipinagkakatiwala natin sa Diyos ang lahat ng bagay sa ating buhay. Na siya ang may kakayahan, siya ang merong kapangyarihan. Sapagkat siya ang may sabi, magagawa niya ang lahat ng bagay. Walang mahirap para sa atin Diyos. Kaya kung maiintindihan natin kapatid, ang susi lang sa lahat ng mga difficulties, trials, challenge, problem na ating pinagdadaanan, ang susi lang. Patuloy tayong lumapit sa Diyos na nagpapakumbaba, umaamin na wala na tayong magagawa. Patuloy tayong naninikluhod sa kanyang harapan, tiklop tuhod, umiiyak at sinasabi natin, Lord, patuloy kitang pararangalan, sasambahin at papupurihan. Anuman ang aking sitwasyon ngayon, pero ikaw lang ang patuloy kong babalikan para bigyan ka ng kasiyahan. Nasa gitna man ako ng kalungkutan. Nasa gitna man ako ng kapighatian. Pero Lord, naintindihan ko sa aking buhay. Nilikha mo ako sa ibabaw ng mundo.
Hindi lang para patuloy na pasiyahin ko ang aking sarili, pasiyahin ko ang aking kapwa, pasiyahin ko ang aking pamilya. Nilikha mo ko sa ibabaw ng lupa, kundi patuloy na magbalik at magbigay sa iyo ng kasiyahan at karangalan. Ito po ang kauna-unahan na layunin ng ating buhay. At kapag po dumating na po tayo sa point na yan na po ang ating prinsipyo, naintindihan na po natin, naunawaan na po natin ang layunin ng ating buhay sa ibabaw ng mundo. Pero kung tayo po ay parang bangka na sinisiklot-siklot ng hangin, at kung saan papunta ang malakas na hangin, ay doon tayo napapadako. Hindi pa rin po natin naiintindihan ang layunin ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi tayo dapat padala, hindi tayo dapat padaig sa mga nakikita, sa mga naririnig, sa mga nararanasan sa buhay. Para isang araw, ikaw at ako ay mapalayo sa Diyos. Dapat, habang may challenge, habang may trials, sabi nga ng Lord, Matthew chapter 11 verse 28, hali kayo, kayong lahat na napapagal, kayong lahat na nabibigat ang lubha, pagsubok sa inyong mga suliranin, hali kayo, lumapit kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mababang loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Kaya po hindi makasumpong ng kapahingahan ng napakaraming tao sa ibabaw ng mundo na inuubos ang kanyang oras, panahon sa mga iba't ibang uri ng bisyo, naaaliw sa kanya pansamantala, sa kanyang pinagdadaan ng pagsubok. Kasi nga po, hindi nila hinahayaan na tugunin, pagbigyan ang panawagan ng ating Panginoon. Kapatid, ngayon wala kang pagsubok, wala kang problema. I challenge you, isang araw, panapanahon lang yan. Whether you like it or not, in reality, in this earth, lahat tayo ay sasagupa. Lahat tayo ay dadaan sa challenge, trials ng buhay. Pero ito ang gusto kong itanim sa inyong puso't isipan. Kapag dumating ang challenge at problema, pagsubok sa inyong buhay, ang gusto ng Panginoon, patuloy tayo na lumapit, sumunod sa kanyang kalooban. At siya ang patuloy nating bigyan ng kasiyahan in times of difficulties, in times of sorrow. Siya ang patuloy natin bigyan ng kasiyahan. Because we are created for God's pleasure. Ito ang kauna-unahan na layunin ng buhay natin sa ibabaw ng mundo. Huwag niyo po yan kalilimutan. Sapagkat kapag yan po ay naging routine ng ating buhay, titiyain ko po sa inyo, dadaloy at dadaloy ang galaw at biyaya ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Ang ligaya dahil sa pera, pansamantala. Ang ligaya dahil sa mga bagay na meron tayo, temporal. Ang ligaya dahil sa mga mahal natin sa buhay, karelasyon natin, temporal. Pero ang kaligayahan na nagmumula sa Diyos, eternal, forever. Ang mga bagay na meron tayo, pwedeng mawala. Ang mga nagmamahal sa atin ngayon, isang araw pwedeng mawala. Pero ang Lord ang may sabi,
Hebrew chapter 13 verse 5. Sabi ng Lord, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Ang Panginoon lang ang tunay na pwede nating panghawakan na nangako. Kahit ano ang ating sitwasyon at kahit sino pa tayo. Kahit gaano pa tayo bumagsak at nagkamali. Hindi tayo susumbatan ng Diyos. Bagkus dalawang kamay na tayo yayakapin ng Panginoon habang tayo hindi bumibitiw sa Kanya. Di kita iiwan ni pababayaan man. Bakit ka bibitaw sa Lord? Sa panahon ng mga pagsubok, sa panahon ng mga trials, ang Diyos ang nangako, hindi tayo iiwan ni pababayaan man. So, baka tayo ang bumibitiw, kaya hindi natin maranasan ang Panginoon sa ating buhay. Baka tayo ang tumatalon sa palad at kamay ng Panginoon. Kaya hindi natin maranasan minsan ang tunay na kapayapaan, ang tunay na kaligayahan sa ating buhay. Baka hindi natin namamalayan, tinatalo tayo ng ating sitwasyon. At di natin namamalayan na napakalayo na pala natin sa Panginoon. Na hindi na pala tayo nakapagbibigay ng kasiyahan para sa Kanya. Sapagkat parang sinasabi natin, Lord, paano kitang bibigyan ng kasiyahan? Nakita mo naman yung sitwasyon ko. Miserable ang aking buhay. Napakalaki ng pagsubok at problema ko. Paano kitang bibigyan ng kasiyahan? Ako mismo ay bagsak, durog. Kaya nga sabi ng Lord lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na sobrang nabibigatan, nahihirapan sa inyong pasanin. Lumapit kayo sa akin. Ang Lord ay laging nananawagan sa bawat isang mga tao, especially tayong may tunay na relasyon sa Panginoon. Come to me, and I give you rest. Pero yung kapahingahan na yon, bakit minsan napakahirap maranasan ng maraming tao? Kasi nga po, hindi po talaga nakukuha yung sikreto. Ang sikreto po kasi talaga, habang may bigat, habang may problema, habang may pagsubok, habang madilim ang ating kinakaharap, ito talaga yung dapat na samantalahin natin, na dapat nagpapatuloy tayong humahakbang, nagpapatuloy tayong sumusunod para patuloy na bigyan ng kasiyahan ang Diyos. Para yung totoong kapayapaan at kapahingahan na hinahanap ng maraming tao ay mararanasan ng bawat isa po sa atin. Hallelujah! Kaya mga kapatid, in my personal testimony, napakarami ko pong sinagupa na lungkot, pighati, pagbagsak sa aking buhay. Napakarami po sa buhay ko po. Pero sa mga panahon na yon, alam ng Lord, hindi po yun naging hadlang. Hindi po yun naging dahilan para hindi po ako magpatuloy na gawin pa rin. Para ibalik sa Kanya ang papurit pasalamat. Hindi po naging dahilan yung kawalan, kalungkutan, sinisira ka, tinichismis ka. Hindi po naging dahilan yung ang liit na ng tingin ng tao sa iyo sapagkat bumagsak ka, na bankrupt ka. Ang hirap pong maglingkod, magminister, ang hirap pong sumunod sa Diyos sa parabang napakaliit na lang po ng tingin sa iyo ng tao sapagkat ang tao kasi ang batayan ng tao sa mundo.
Kapag ikaw ay meron, kapag ikaw ay may impluensya, kapag ikaw ay may pera, kapag ikaw ay merong kapangyarihan, ang taas ng tingin sa iyo. Ito ang batayan ng tao. Pero ang batayan ng Diyos, wala po sa mga panlabas na katangian. Ang batayan ng Diyos, puso ang kanyang tinitingnan. Nakakonsentrate ang mga mata ng Diyos sa puso natin. Kung papaanong yung laman ng puso't damdamin natin ay nagre-response kung papaano pa rin tayo sumusunod ng tapat sa Diyos sa kabila ng napakaraming hadlang. Kaya mga kapatid, sa oras pong ito, in the last day, sabi po ng Bible, maraming mananampalataya tatalikod. In the last day, maraming mananampalataya manlalamig. In the last day, maraming mananampalataya magbabackslide. Bakit po? Kasi hindi naintindihan ang tunay na napakagandang plano ng Diyos sa kanilang mga buhay. We are created for God's pleasure. Nilikha tayo ng Diyos, hindi para sa sarili lang nating kasiyahan. Nilikha tayo ng Diyos, hindi para sa kasiyahan lang ng ating mga mahal sa buhay. We are created for God's pleasure. Dapat, mga kapatid, magpapatuloy tayo hanggang sa huling hininga ng ating buhay sa ibabaw ng mundong ito. Magpapatuloy tayo na bibigyan ng kasiyahan, bibigyan ng ngiti ang ating Panginoon Diyos na lumikha sa atin. Sa anumang kaparaanan, hindi tayo matitinag, hindi tayo mahahadlangan, hindi tayo tatalikod, hindi tayo lilihis, hindi tayo magkukwit. Bagkus hanggang sa huling hininga ng ating buhay. Sapagkat naintindihan natin ngayon ang layunin ng ating mga buhay. Mabubuhay tayo para sa Panginoon. At kung tayo man ay mamamatay, mamamatay tayo para sa Panginoon. Kaya nga sabi ni Pablo, Romans chapter 14 verse 7, walang sino man sa atin ang nabubuhay para sa ating sarili lamang. Kung tayo'y nabubuhay, nabubuhay tayo para sa Panginoon. At kung tayo man ay mamamatay, mamamatay tayo para sa Panginoon. Ang lalim po ng pagkaunawa ni Pablo kung bakit siya nabubuhay at kung bakit siya mamamatay para pa rin sa Panginoon. At kung ito lang po talaga ang magiging prinsipyo at lalakaran ng napakaraming lingkod ng Diyos, walang lingkod ng Diyos sa tatalikod. Walang lingkod ng Diyos na magbibitaw sa ministeryo. Kahit ano ang pinagdadaanan. At kung ito lang ang mauunawaan at maiintindihan at ipamumuhay ng maraming mananampalataya, walang mananampalataya na manlalamig. Walang mananampalataya na parang sinisiklot-siklot ng hangin sa gitna ng karagatan. Kung ito lang ang magiging prinsipyo ng maraming Kristiyano, lahat ng Kristiyano sa ating kapanahunan, sa mabuhay o sa mamatay, magpapatuloy siya na sumusunod, naglilingkod, nagbibigay ng kasiyahan sa ating Panginoon, anuman ang ating nararanasan sa buhay. Hallelujah. Praise God. Everybody stand up. Hindi ko na po kayang tapusin yung message. I believe
Doon lang po sa first point na ating napag-aralan. May malaki na po tayo natutunan sa umaga pong ito. Amen? Hallelujah, Lord. Mga kapatid, samantalahin po natin ang pagkakataon na lahat po tayo, lagi po natin i-recall sa ating mga isip at puso kung gaano kabuti ang Panginoon sa ating lahat. Sa bawat araw, bawat oras, na tayo hindi pinababayaan ng Diyos. Dumadaan man sa pagsubok, dumadaan man minsan sa kawalan, but still, God will provide. Amen? Nagkakasakit, pero hindi na igugupo. Nadadapa, natatalisod, pero hindi tuluyang nalulugmok. May mga pagsubok sa buhay, pero hindi tuluyang bumabagsak. Bakit? Kasi meron Diyos na nangako. Sasamahan kita, tutulungan kita, ililigtas kita, sapagkat ako ang iyong Diyos. Isaiah 41 verse 10. Dumaan ka man sa tubig, di ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, di ka masusunog. Pagkat ako ang iyong Diyos. Ganito kabuti ang ating Diyos na lumikha at nakilala natin. Kapatid, I challenge to all of you. Patuloy nating bigyang kasiyahan ng Diyos. Sa bawat araw, bawat oras, ibalik natin mga kapatid. Ibalik natin mga kapatid yung ating focus, yung ating sincerity, para patuloy na ibalik ang kasiyahan para sa Diyos. At ang Diyos ay nasisiyahan kapag nakakakita siya ng tunay na mga sumasamba at nagbabalik ng kasiyahan sa Kanya. Mga kapatid, kahit may pagsubok ang bawat isa sa inyo, may trials, hindi hadlang yan para magpatuloy na ibalik mo ang kasiyahan sa Diyos. Mga kapatid, kahit walang-wala ka ngayon, sabihin mong walang-wala ka ngayon, pero hindi hadlang yan. May paraan para patuloy pa rin nating pasiyahin ng Diyos. And I tell you kapatid, kapag nakakita siya ng mga tunay na anak niya, na talagang seryoso, na nagmumula sa puso, na patuloy na nagbabalik na kasiyahan sa Diyos, bubuksan niya ang durungawan ng kalangitan, at ang mga biyaya at mga pabor na hindi mo pa nararanasan ay ipaparanas sa atin ng Diyos. Ang susi lang kapatid, we need to understand kung bakit tayo narito sa ibabaw ng mundo. Kaya sa oras to mga kapatid, patuloy na gamitin natin yung ating mga buhay. Gamitin natin yung ating mga talento. Gamitin natin yung ating mga resources. Gamitin natin yung mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos, na ang purpose ng ating paggamit para pakitiin, para pasyahin ang ating Panginoon Diyos. May gagawin tayong effort. May gagawin tayong pagsunod.
Meron tayong gagawing decision making na ang sentro, ang goal natin, gagawin natin to, gagamitin natin to, kahit maraming hadlang, kahit mahirap, kahit hindi tayo komportable, kahit nahihirapan tayo, kahit napapagal tayo, kahit maraming pumipigil, kahit maraming nagsasalita ng pangit sa atin, pero ang maganda, gagawin natin to para sa kasiyahan ng Diyos. At once na napangiti natin ang Diyos, ito ang tunay na pagsamba sa Diyos. Romans chapter 12 verse 1. Ialay natin ang ating mga katawan bilang haing buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos, sapagkat ito ang karapat-dapat na pagsamba sa Diyos. Ipinaalay sa atin ang ating katawan bilang haing buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Kaya marami po tayong ise-set aside. Marami po tayong tatalikuran sa ating mga sarili para mai-offer po natin ang ating katawang bilang haing buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Sapagkat ito pala ang karapat-dapat na pagsamba sa Diyos na makapagbibigay ng kasiyahan sa Kanya. Hallelujah! Praise God! Habang namumuhay pa tayo sa sarili nating katawan, habang tayo pa ang nasusunod sa ating sarili, habang tayo pa ang nagdi-decide sa ating sarili kung ano ang dapat nating gawin, never nating mabibigyan ng kasiyahan ng Diyos. Habang ang mga ginagawa natin sa ating buhay sa araw-araw ay yung mga bagay na gusto lang natin para tayo ang mag-benefits ng kasiyahan, hindi natin mabibigyan ng kaluguran ng Diyos. Pero kapag dumating ang point sa buhay natin, tinatanggal na natin yung ating mga sarili, yung sariling dati tayo, yung mga gawang hindi kalugod-lugod sa Diyos. Kaya nga sabi ng Lord, ialay nyo ang inyong katawan bilang haing buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos, sapagkat ito ang karapat-dapat na pagsamba sa Diyos. We need to die ourselves, my beloved brothers and sisters. Kailangan nating mamatay sa ating sarili, sa ating pagkatao, at magpasimula tayo na mabuhay sa isang bagong nilalang, dahil tayo nakipag-isa sa ating Panginoon. 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na yung kanyang dating pagkatao, sapagkat siya'y pawang bago na. Church, kailangan tayong mamatay sa ating mga dating sarili para lahat ng ating gagawin, lahat ng ating iisipin, lahat ng paplanuhin ng ating damdamin at isip ay pawang mga bagay na nakalulugod at makapagpapangiti sa Diyos.